Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala, mga plano naman sa pagtugon sa food crisis na nakaamba sa Pilipinas, sinimula na ang himayin ng Pangulong Marcos. Minamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito nga mga hakbang ng pamahalaan kaugnay doon sa pinangangambahang food crisis. Yan ay kasunod nga ng kanyang personal na pagtungo sa tanggapan ng Department of Agriculture para pag-usapan ang tungkol sa food crisis at kung anong status ng mga ginagawang hakbang ng departamento at lalo't dalawang quarter ng taon yung nakikitang posibleng tamaan nitong food crisis. Sa kanyang meeting sa Department of Agriculture, sinabi ng Pangulo na lahat naman ng bansa sa mundo ay naghahanda sa napipintong food crisis kaya dapat dito sa Pilipinas ay patatagin ang produksyon ng bigas at mais. Nais din itong silipin ang produksyon ng livestock pati na yung manok, kagaya ng naging ulat natin kanina dyan sa lungsod ng Pasay na sinasabing nagkakaroon ng bahagyang kakulangan. Git nito, dapat pag-isipang mabuti ang mga inaasahang development advance ang hakbang ng pamahalaan upang matiyak na magiging sapat ang pagkain at ganun din yung presyo ng mga ito sa pamilihan. Ipinunto pa ng Pangulo na baliwala naman kung mayroong sapat ngang supply ng pagkain pero hindi naman ito kayang bilhin ng mga karaniwang mamamayan. Idinagdag pa ng opisyal na mahalagang matiyak ang magtutuloy-tuloy na plano sa susunod na mga taon. Sa kasalukuyan ay nakatuon ng atensyon ng pamahalaan doon sa immediate short-term supply, ngunit kinakailangan umano na makapag-adjust hanggang doon sa long-term plan kaugnay pa rin ng inaantabayanan na posibilidad na mangyaring food crisis. Narito pang bahagi ng mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. But very simple, as I was beginning to say, we have to attend to the impending food crisis that it seems it will be visiting us in the next 2 quarters. And when we look around the world, everyone is preparing for it. And therefore because we are already in a disadvantageous position in terms of supply, food supply, we're already in a disadvantageous position. We should really pay a very close attention to what we can do. I think what we have, the conclusions we've come to here are that we have to increase our production, and we've talked a little bit about the ways that we can do it. We can increase our production of rice and corn at least, and hopefully I don't know if kung we have enough time, pati sa problema ng livestock, ng baboy at saka manok. We'll see. We have to think very hard about making sure that people have sufficient food, number one, at the price that they can afford. Because again, it's useless to have food if they cannot afford it anyway. The other side of it is on the longer term, we need to come up with a multi-year plan, really, to reconstruct our value chain. And that for me is the most important thing, because pag nagawa na yan, these are starters. Masagana 150, masagana 200. These are good. Ang naging bahagi ng mensahe itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagharap niya doon sa pinangungunahan din niyang departamento, yung Department of Agriculture, maliban pa sa ilang usapin na kanyang patuloy na tinutugay-gayan kaugnay dito sa issue ng food crisis, sapagkat hindi lang Department of Agriculture ang kinakailangan kalampagin sa pagkakataong ito dahil may iba pang mga ahensya ng gobyerno na dapat ay nakatuon din ang pansin dito sa posibleng food crisis na ito. Kasunod ng kanyang pag-upo sa pwesto bilang ika-17 presidente ng Pilipinas, inimbitahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ni US President Joe Biden na bumisita sa Amerika. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Emmanuel Romualdez, opisyal na nagpaabot sa presidente ang naturang imbitasyon nang makaharap niya ang mga kinatawan ng Amerika sa pangunguna ni US Second Gentleman Douglas Emhoff noong June 30, araw ng inaugurasyon ni Marcos. Sabi ni Ambassador Romualdez, wala pang naging formal na sagot dito ang Pangulo pero handa umano itong dumalaw sa Amerika kapag naikasa na ang schedule para rito. Ang tanong, pupunta kaya si President Marcos? Mukhang delikado yata doon sa Amerika. Medyo mahirap magtiwala sa ibang bansa kaya sa aking opinyon, huwag na lang po muna kayong pumunta, Mr. President. Meron na namang isang, akala ko ipatay na, buhay pa pala. Kilalang kilala nyo ito kung sino ito. Diba? Sinabing lampa, si Sara Duterte, si Bongbong Marcos. Wow, diba? Ito, Mystica. Diba? Alam niyo ba kung ano sana sinabi ni Mystica? Pakinggan ninyo para maintindihan ninyo. Diyos ko, itong babae na to ay napakatalinong magsalita. Oo. Yung tipong pasan niya ang buong daigdig. Oh, panoorin ninyo para kayo na ang maghumusga sa kanya. First politician na wala kang kaalam-alam, lampa ka, bobo ka.
And yet, pwede ka nang magpresidente, kasi nga naman, ang iyong tatay ay isang presidente. Wow! Kaya yung Sara at saka Bongbong, ha? Tinitinangala sila, akala nila dahil yung magulang nila ay naging presidente or what, and then yun ang akala ng mga tao, mga butante na kung ay nakita nila noon sa mga magulang, ganun na rin na makikita nila sa anak. Oh my God! Oh my God! Ayan si Mystica. Ayan ang pagkatao ni Mystica. 'Di ba? Kahit namang kailan, Mystica. Kahit si Duterte na nakaupo, puro ka pang husgap. Ina mo. 'Di ba? Hindi ka lang manahimik, 'di ba? Akala ko ba naghihirap ka na? Akala ko nga patay ka na eh. Buhay ka pa pala. Isa ka na namang nagmamarunong. Akala mo nakna ka ng runong mo, 'di ba? Mag-ano ka na lang sa kwarto. Ang dami mong alam. Magtinda ka na lang ng Chicken Joy. 'Di ba? Puro ka po na din, puro ka po na. Lahat na lang, hindi alam ng Pilipino kung saan ka ilulugar. Talagang ang pagpupuna mo, 'di ba? Galing sa put mo. Itong babae na to talagang ano no? Nakakaranas naman ng luto ng Diyos, pero stress pa rin. Ha? Ikaw, Mystica, tumahimik na yung bunganga mo. Ang kapal ng mukha mo. Ha? Hindi ka talaga tumitigil hanggang nabubuhay ka dito sa mundo. Ha? Kahit kailan nung hindi pa tumatakbo si Bongbong Marcos, pinupuna mo si Pangulong Duterte. Tapos sa bandang uli, patawarin niyo ako! Hindi naman po alam mo yung sinasabi ko eh. Tapos sasabihin mo, akala ng ibang tao ay ni-expect yung mga gagawin. Lagi mong tatandaan, Mystica, iba-iba ang layunin ng isang tao. 'Di ba? Iba ang layunin ni Ferdinand Marcos at iba ang layunin ni Pangulong Duterte. Bukod doon, tandaan mo, saksak mo to sa kukote mo, Mystica. Isa kang bobita. Ha? Tandaan mo ito. Lahat ng mga naranasan natin kay Ferdinand Marcos at kay Pangulong Duterte, ito ang magiging lesson at magagamit natin kapag naging Pangulo at nakaupo tayo sa posisyon sa gobyerno. Yung magagandang layunin para ito ay ulitin kung ano talaga ang ikakaganda sa bansang Pilipinas. Puro ka po na. At hindi mo naman alam kung ano talaga ang galing ni Sara Duterte at ni Bongbong Marcos. Ikaw ba? Ano ba ang galing mo? Sa kama? Ha? Ay lang naman ang galing mo eh. No? Ano? Ganon ang galing mo. Puro sa kama ang galing mo. Dahil ang utak mo sa kama. Wala ka nang wala sa politics eh. Puro ka po na. Diba? Kamusta ang buhay mo ngayon? Diba? Isa ka ng number 1 na laos. At isa ka ng number 1 na lasipag. Diba? Lahat na lang, nakikita mo. Kala mo, sa television, nagpapaawa ka. Ito nang mamela ako, chicken joy eh. Wala ako kulang tulong ninyo eh. Tapos ngayon, nagsasalita ka. Diba? Subukan mo akong murahin. Diba? Makikita mong hinahanap mo, Mystica. Nako, etong mukha na to, malademonyo din ako, Mystica. Ha? Mas demonyo ako sa'yo, tandaan mo yan. Lahat talaga ng sinasabi mo, walang mga katuturan. Diba? Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Ha? Lagaan mo sarili mo. Ikaw na lang talagang... Diyos ko, yung mga sinasabi mo talaga ewan ko sa'yo, baliw ka eh. Diba? Alam natin lahat yan, kung ano mga pinagsasabi nito. Kahit maganda na yung ginagawa sa tao, sige, puna pa rin. Hindi ko nga alam kung ano na to eh. Relihiyon nito eh. Talagang grabe ang pananalita nitong ni Mystica eh. Tapos yung mga vlogger, minumura nito. Palamukha mo, sampalin ko mukha mo dyan eh. Ikaw talaga, Mystica ha. Tandaan mo, laos ka na. Laspag ka na. Tumigil ka na, matanda ka na. May asim ka sa asawa mo, pero sa amin wala ka ng asim. Kala mo, igigil mo ko. Ikaw talaga eh. Diba? Sige, iharap mo nga si Sara Duterte dyan. Masapak yung mukha nito. Diba? Masapak ang mukha nito para maramdaman niya ang tunay na yung daigdig na hinahanap niya. Diba? Di ba nag-uumpisa? Puro ka dada dyan. Ha? Hindi daw ganun na, hindi daw, bakit? Diba? Kapareho mo ba ang nanay mo, mga kapatid mo, pareho ang ugali? Hindi, magkakaiba yan. Lahat tayo ay magkakaibang layunin sa buhay. Ayan ang ugali mo, hindi katulad ng mga magulang mo, hindi katulad ng mga kapatid mo. Ganyan ang kinatayuan mo, ang pag-uugali mo. Pero bakit naman, di ba? Bakit naman gagaya sa'yo si Sara at Bongbong Marcos? Ha? Kaya nga hindi ka pinakikialaman eh, dahil isa kang baliw. Tapak naman eh. Ikaw, Mystica, tandaan mo, di ba? Ipapahinga-pahinga mo na yung katawan mo. Laspag na yan. Lahat na lang talaga yung mga sinasabi mo, hindi ko matanto talaga kung saan nanggagaling
Ano bang kagustuhan mo? Mapasayo lahat ng lalaki? Ha? Lahat na lang pinupuna mo? Ha? Lahat pinagmumura mo? Tapos mamaya, iyak pa kasampalin ko mukha mo dyan. Bisihin mo na lang yung kalibin mo. Hindi puro kakaartihan ng nilalabas mo sa bunganga mo. Gusto ko sa lalaki, hindi masyadong malaki. Hindi mo na. Ganun ba yan, Mystica? Yung kata mo, di ba? Gusto ko sa lalaki, hindi masyadong malaki. Puro ka, ano dyan, laos ka na eh. Kaya gusto mong maingay na naman ang pangalan mo sa mga sinasabi mo. Alam mo, mayroong maniniwala sa'yo. Isa ka rin bangag. Diba? Ewan ko kung anong tinitake mo eh. Diba? Basta-basta ka lang sumusulpot. Basta kung anong sabihin mo. Diba? Ganyan na ba, Mystica, kapag menopause na? Ano mga pinagsasabi mo? Menopause na yan. Diba? Hindi, wala na yan, wala nang silbi yan. Diba? Puro kakaartihan dyan. Pasalamat ka, naku po, Diyos ko, yung mga ibang vlogger, nagtitimpi lang sa'yo. Ha? Lahat na lang talaga. Pinupuna mo, wala ka talagang kontento kang babae.